Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang isang napakagaling at napakatalinong abogada na si Attorney Persida Acosta. Di mapigilang magsalita at maglabas ng kanyang sama ng loob si Attorney Persida Acosta dahil ang mga magsasaka at mamimili ay labis na apektado sa di makatarungang presyo ng sibuyas. Sana naman ay umaksyon na ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mapigilan at mahinto na ang mga smugglers dahil lalong naghihirap ang marami sa ating mga kababayan ngayon. Buti na lamang at may mga taong tunay na may malasakit sa bayan tulad ni Attorney Persida Acosta. Na to, ilang buwan linggo na. At may nabasa ako na may mga magsasakang nag-suicide. Dahil bibilin sa kanila 8 pesos, 10 pesos. Tapos mapapalitan nila 700, 600 per kilo. Binili sa kanila mura na mga middlemen ng mga negosyante. Pero alam niyo ba ito nangyayari to? May solusyon dito eh. Bababa presyo ng sibuyas. Ang dami kayang sibuyas na naaani ang ating magsasaka. Lalayo pa kayo? May tanim akong sibuyas sa paso, mag-aani na ako. Wow. Oh, madaling itanim eh. Eh bakit ganon? Ang mahal. Yung mga order, profiteer, cartel, smuggler, ayan, yung anti-smuggling law, iba pa yun eh. Kaya ito, mga kapulisan, eto na, kung nagmo-monitor kayo, tatago yung produkto. Yes. Para pag naubos ang supply, tataas ang presyo. Kasi the greater the supply, the lower the prices. O, di ba? Kaya nga mga kababayan, sa pagkakataon to, tulong-tulong po tayo, report po ninyo. At ang buong person ang tutulong dyan, ang mga distrito namin. Para po malamaw, sino ba yung mga hoarders na yan? Economic sabotage yan eh. Sa totoo lang, nakakahiya. Sa Amerika, ang mura ng sibuyas. Pati dito sa Pilipinas, mahal. Eh, agricultural country tayo. Agricultural country. Yan. Oh, nakakahiya. Kaya nagtatampo ang mga magsasaka. Mura binibili sa kanila. Eh, bakit sa merkado napakamahal binibenta? Ayan, masama po yan. Labag sa batas yan. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat mahal naming Attorney Acosta, hindi lang makulong, dapat bitayin ng mga iyan. Hindi lang magsasaka ang ginagago ng mga iyan, pati mga mamamayan na hikaos ay walang awang pinagsasamantalahan ng mga iyan. Dapat may patas na bawal na pagtaas ng presyo ang alinmang bilihin kapag may shortage. Iyan ang batas na lunas sa mga nag-hoarding at nagsasamantala sa bayan. Salamat idol, ingat. Go 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 lang Madam Acosta. Mabuhay ka. Maraming salamat at ipinagtanggol mo ang mga kapatid nating farmers. God bless you po. Sana magising ang Pangulong Bongbong Marcos para maayos yung problema sa ating bansa. Dito sa Taiwan, mura lang ang sibuyas. Kahit hindi man sobrang lawak ng Taiwan, affordable ang mga bilihin dito. Hindi kagaya dyan sa Pinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Nagtatanim sila ng sibuyas. Kulang pa rin. Kaya totoo sinabi ni Attorney Acosta. Nakakahiya tayo kasi sa Pinas ang isang pinakamalaking agrikultura. Sana Lord, maayos tong problema kasi dami kawawa at nadadamay sa pagtaas ng mga bilihin. Lalo na yung wala ng pangbili. Tama po kayo, Attorney. Bakit ang tagal aksyonan niyang problema sa sibuyas? Paano yung power plant na nagka-problema? Kaya kayang ayusin agad? Kung ganyan kagunggong ang galaw ng gobyerno,
Huwag na tayong sumabay sa teknolohiya. Nakakahiya Pilipinas, pinagtatawanan tayo. Ang galing magsalita ng leader. Halos lahat ng trope, papapakyaw niya kung pagalingang magsalita. Sana sa gawa at aksyon ganun din. End quote. And meron pang insidente ngayon, Senadora, pinaka-latest, gumawa ng mga videos na paninira, naka-ads pa sa YouTube. Gumastos talaga para ipalaganap itong propaganda laban sa mga Duterte and kay Pastor Apollo. Yes, panay ang gawa nila. Laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko, ang budget sa akin, ang binibida nga ng mga media na nagsusumbong din. Kasi sabi nila, hindi naman nila ayaw din nila yung ginagawa nila. Nasa 25 million daw yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video. Tutol sa akin, 25 million. Pero yung overall daw, nasa 400 million sa paninira sa atin lahat. Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. Talaga naman, linulusta yung pera ng taong bayan sa kanilang ambisyon. Hindi maganda itong mga pangyayari ito. Sinisiraan tayong lahat, palibasan tayo'y naninindigan. At eto nga, wala tayong magawa kundi sabihin at ulitin ang katotohanan na alam natin. Kaya nga yung mga kontrobersya, ma'am, na mas malapit sa bituka ng mga tao, tila natatabunan na nito kasi nga ginagastosan nila, mas hinahype pa, mas pinag-uusapan Yun nga ang ikinagagalit ko dahil halimbawa, munat sa poll nung pag-upo pa lang ni Presidente ni Bongbong ng aking kapatid, abay sinabi ko na nung 2022 pa lang, sinabi ko na kaagad ang unang dapat gawin is sumpuin yung agricultural smuggling. Abay mula noon hanggang ngayon, wala pa rin. Ayaw ipasa yung agricultural smuggling. Sino ba yung mga protector na yan na takot itaas yung smuggling na penalties? Abay, yan ang nagpapahirap sa bayan, pumapatay ng magsasaka, nagtataas ng presyo sa buong kapulungan. Bakit hindi yan ang unahin? Yan ang talagang tunay na urgent, ang pagkain. Ang bawat pamilya, talagang yan ang araw-araw na hinaharap at pinoproblema. Hindi naman yung tsa-tsa, hindi naman yung PI, hindi naman yung kung ano-ano. Ang talagang pinoproblema natin, ang gastusin. Ang taas-taas ng presyo ng pagkain, hindi na makatao. At alam din natin, yung gasolina, mataas din. Kaya lang, yung gasolina, alam naman natin, imported. Ang pagkain, hindi natin maintindihan. Dahil, ang pagkaalam natin, ang karamihan ng pagkain natin, talaga namang kaya natin itanim. Kaya na naman natin anihin dito sa sariling bansa. Kung bakit import ng import, may smuggling pa. Talaga namang may kumikita dyan. And ang isa pa sa mga umiinit ngayon, ma'am, yung tension po dyan sa South China Sea, yung palitan po ng mga pahayag na alam naman natin, pag lalong lumala, lugi pa rin ang taong bayan. Lugi na nga tayo sa kasalukuyan kasi patuloy yung pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Wala pang malinaw talaga na tugon dito. Yet parang naghahanap ulit tayo, dagdagan ang problema ng taong bayan. Nakita ko nga may nakita ako na sinasabi galing sa Chief of Staff kay General Browner at nalulungkot ako kung totoo man to. Hindi ko alam kung totoo kasi hindi naman authenticated. Pinasa-pasa lang sa Viber groups na nananawagan na siya at kinukumusta at nagpapasalamat sa lahat ng nagsasabi na sila daw ay magvo-volunteer para ipagtanggol ang Pilipinas. Alam ko naman matapang at hindi matatanong ang paninindigan ng Pilipino, no? Pero sa kabila nito, gera na ba talaga? Bakit siya nananawagan na mag-voluntaryo na sa iba't ibang reserve forces, ibigay na daw ang mga sasakyan, pati yung mga aeroplano at helicopter, i-volunteer na daw sa ating sandatahan lakas. Nakaka-nervous to. Ano bang ibig sabihin? Susugod na ba tayo sa China o susuguri na ba tayo ng China? Ang akin kasi, bilang opisyal, bilang hinalal, ang pangunahing tungkulin natin ay ipagtanggol at depensahan ang buhay ng bawat Pilipino. Kung ilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pilipino kasi atribido kang sumisiksik dyan sa away ng dalawang dambuhalang bayan, may kasalanan kang matindi sa taong bayan. Ayaw natin na magkagera. Bakit parang hat na hat sila makipagbunuan dyan? Hindi naman natin kaya ang China. Higit sa lahat, hindi naman natin kaaway. Sila nga laging nagpapadala ng pagkain. Sila rin nagpapadala ng bakuna. Kung ano-anong tulong kapag bagyo kasi sila malapit. Yung US naman, matagal naman natin kaalyado. Di rin naman natin kaaway. Defense and Treaty Ally yan. Ano bang problema? Bakit tayo nakikisangkot dyan sa away ng China at ng US? At pati yung buhay ng mga Pilipino itataya para lang makisangkot dyan. Hindi naman nating away yan. Wala naman tayong kaaway. Kaibigan naman natin lahat. Ang liit-liit lang natin bansa. Biglang geopolitical games ang linalaro natin. Wala tayong papel dyan. And okay lang sana kung ipagtanggol natin ang ating bayan kung interest natin, pero baka ibang interest na ang ipinaglalaban natin, baka mali yun. Ito
tama. Babalik tayo sa panahon ng Ikalawang Gera Mundial nung nadamay ang Pilipinas. Siguro naman natuto na tayo sa leksyon noon. Hindi naman natin kaaway yung Hapon noon. Biglang nadamay-damay tayo. Binomba tayo. Palibasa nandito yung mga Amerikano. Binomba tayo ng mga Hapon. Binomba na rin ng mga Amerikano. Nadurog ang Manila. Walang natira. At ilang milyong Pilipino ang namatay. 10% of our population died. Wasak ang buong Manila. Walang natira. At higit sa lahat, hanggang dekada 70, nagre-rebuilding pa tayo para mabuo yung ating capital city at yung ating mga kalsada. So talagang nakita natin, wala talagang silbi itong mga gera ng ibang tao. Bakit tayo pumapasok dyan? Wala naman tayong kaaway, Pilipino tayo. Kaibigan naman natin lahat. Wala naman tayong kakayahan pati. Abay, kung napipikon tayo sa mga inchi, kasi nakakapikon naman talaga sila, dyan sa pagbubuli ng mga isda, wala tayong choice kundi makipag-usap, makipag-dialogo sa lahat ng nivel. Magtiisan na tayo, wala tayong magagawa. Makiusap tayo ng maigi, walang pakundangan, pakinggan natin sila, pati sa nivel ng Coast Guard, nivel ng mga sundalo, nivel ng cabinet member at saka DFA, pati sa nivel ng legislatura, pati yung mga pangulo, lahat ng levels, kausapin hanggang magkasundo. At sa kabila nito, magpalakas muna tayo. Susugod-sugod tayo. Hindi naman natin alam kung ano ipanlalaban natin kundi tapang. Matapang nga yung sundalo, pero ano naman ang dala nilang sandata? Alam naman natin na kulang, walang-wala na yung self-reliant defense posture nung panahon ng tatay ko. Wala na tayong ginagawa. Simpleng baril, hindi natin ginagawa. Maski sasakyan, pati patrol boat. Lahat imported na. Paano tayo lalaban-laban yan? Higit sa lahat, may eleksyon sa Amerika. Makinig tayo sa eleksyon, hindi tayo sigurado kung saan tayo tutungo dahil maliwanag na yung dalawang magkatunggali sa US, hindi magkasundo tungkol sa foreign affairs. Hindi sa lahat sa depensa ng Pilipinas. Kaya't maghinay-hinay tayo, inaasahan natin na tutulong sila. Yung pala, ang bagong administrasyon, iba na ang sinasabi. Tsaka Senadora, 'di ba pag magkakapitbahay, may mas madaling magkakaintindihan. Yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, yun din yung meron ding kaagaw din natin dito sa South China Sea, nagki-claim din sila. Pero same ba ng approach ang ginagawa ng Pilipinas dito sa mga kapitbahay natin? Baka pwede gayahin. Makita natin mga kapitbahay. Sila nga nanganganib na natatakot na sa atin Sinasabi na ng Singapore, Singapore at Malaysia, claimant din ng Malaysia, Indonesia, claimant din. Sinasabi na ng ni President si Prime Minister Anwar, Ibrahim ng Malaysia, pati yung Prime Minister sa Singapore, lahat nagsasabi na, oy Pilipinas, sigurado pa, are you sure? Are you sure gusto ninyo magkagera sa sarili ninyong lupa? Sigurado ba kayo sa ginagawa ninyo? Parang takot na sila sa ginagawa natin. At naguhunos dili at sinasabihan tayo na huwag tayong ganyan, bakit tayo mainit? Samantalang magdadala tayo ng gera dito sa lugar natin. So yan ang sinasabi ng ating mga kapitbahay. At kung makikita natin, tuloy-tuloy ang negosyo, tuloy-tuloy ang infrastrukturang tulong ng China sa Indonesia, sa Vietnam, sa katutak na investment, ang linalagay pati sa Laos and Cambodia. Nakakaingit nga dahil ang ganda-ganda ng tren sa Indonesia. Isipin mo kung meron tayong tren na ganyan papuntang Ilocos, meron tren na ganyan across Mindanao. Abay, napakalaking tulong sa taong bayan yan. Imbes na away tayo ng away sa sariling kapitbahay. Anyway, Senator Amy, ang dami talaga ng issue pero gusto ko rin kayong maringgan dito naman sa isang issue sa PCSO. Kasi di ho ba, nabalita yung load better na 20 times daw na tumama na span of a month. Ano ho ba ang masasabi nyo dito, Senator Amy? Labis-labis na ang kababalaghan dyan sa PCSO. Ang akin, tigilan na muna yan. Itigil na muna yan. Una, yung kontrata nila dun sa mahiwagang software, talagang kaduda-duda. Sinabi na ng Government Corporate Council, tigilan yan at ipinagbabawal yung kontratang yan. Kung bakit pa sila pumasok-pasok dyan, talagang mali na yan. Pagkatapos sunod-sunod ang kabulastugan at nakikita naman ng tao, nung isang taon pa, sinasabi ko na kailangan alamin na yung mahiwagang algorithm na puro siyam ang lumalabas last year. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang kalokohan, yung bola na nagkaroon daw ng glitch. Ngayon, yung isang tao na tumama ng 20 times. Ano ba namang kalokohan to? Ang mahirap dito, ang masakit, ang mahirap na Pilipino, yan na lang ang pag-asa, yung pangarap na makakuha ng katiting na pera at kahit paano, maibsan yung kahirapan. Pati ba naman yung konting pangarap, nanakawin pa?
Pero Senator Amy, is there a way na sabi nyo nga, itigil na muna itong mga drone na ito? Is there a way na, yun na nga po, kasi tama yung inyong analysis na ang dami nating mga kababayan na nagbabaka sakali, yung one time, big time. Pero sila nga ho yung naaagawan pa dito. Kaya nga sa lahat ng masaklap, di ba, yung nanakawin mo, yung pangarap ng tao, yung konting pag-asa na maka-jackpot, yun ang masakit Dapat pati ba naman yan niloloko? Isa pa, ipakita rin nila kung talagang tumatalima sila sa kanilang mandato. Kasi ang kanilang pangalan, Philippine Charity Sweepstakes. Ano bang charity ang ginagawa nila? Sa bilyon-bilyon na kinikita, saan ba pumupunta? Ikwenta nila at i-account na hanggang sa huling sentimo, saang charity napunta lahat ng kinikita ng PCSO. Yan ang gusto kong makita. Kasi para nakalimutan na nila yung charity. Senadora, ang may post po dito si kasama niyo po, Senador Robin Hood Padilla. Sabi niya dito sa post niya 16 hours ago, "Politics destroyed our humanity." Ano masasabi mo dito, Senadora? Well, may politika na masama, na talagang toxic at nakakasira ng humanidad, agree ako. Pero ang politika at ang pamahalaan, kapag ginamit ng maayos, maka-Diyos, makabayan, makatao, talagang makakatulong na baguhin ang buong lipunan. Yan naman ako talaga naniniwala. Kaya kahit anong batikos, kahit anong hirap ang dinanas ko at ng aking pamilya, nandito pa rin ako. At ang dahilan ay ang politika pa rin at ang gobyerno pa rin ang siyang huling sangkala ng mahihirap. At kapag nasa gobyerno ka, sa posisyon ka, ang dami mo talagang matutulungan. Yun lang ang inspirasyon. Ang hirap-hirap sa politika, nakakapikon. Talagang mawawalan ka ng gana, ng respeto. Talagang masisira yung pananaw mo kahit sa mga kaibigan mo. Ngunit, ang aking lang, nananatili pa rin ako dito at nakikipagbunuan, nakikipaglaban kahit anong sinasabi tungkol sa amin, sa bandang huli, ito ang larangan kung saan mababago mo talaga ang lipunan at talagang pati yung buhay ng mga tao, talagang mabibigyan mo ng konting linaw at liwanag. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat comment, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.